Ayan, mahirap ipagtanggol ang administrasyon na ito. Madadamay ka sa kapabayaan nila. Mariosyo, wala akong, he's putting words on my mouth. Wala akong sinasabing ganyan. At pinapaimbestigahan ko nga, makuha itong Banat Bay na ito. Nako, patay si Banat Bay. Ngayon, so may sinasabi si NBI director, may sinasabi si Banat Bay, no? Baka madadamay siya, no, patungkol dito. But anyway, ayoko magbigay ng komentaryo patungkol dyan dahil siyempre kapatid natin si Banat Bay. So baka sabihin magiging bias tayo, no? Hindi na nakapagpigil at matapang na nagsalita na sa publiko at tila binasag na nito ang lahat ng nalalaman at katotohanan kung bakit siya biglaang nag-resign sa kanyang pwesto. Ito'y matapos umanong naranasang sirain ng ilang may masasamang interes sa kanyang pwesto. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, kaysa dungisan nyo ang pangalan ko, magbibitiw na lang ako sa pwesto. Matapang at tahasang ginulantang ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang maraming Pilipino online matapos ang kumpirmadong pag-resign nito bilang direktor ng NBI at matapos umano ang samut-saring propaganda laban sa kanya. Naumani ito ng samut-saring mga komento at reaksyon ang kumpirmadong balita na ito na tila kung saan nabuo ang mga di umano'y mga kwento at mga umano'y teoryang posibleng ang ilang matataas na mga tao ang posibleng nasa likod kung bakit walang pagdadalawang isip na nag-resign si Jaime Santiago sa kanyang mataas na pwesto. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng source na ang balita ngayon. And I quote, "Nagbitiw NBI Chief Santiago, nag-resign na." Nagbitiw si NBI Chief Jaime Santiago matapos umano'y siraan ng mga may masasamang interes. Hiling niya maging epektibo ito kapag may kapalit na upang hindi maantala ang operasyon ng ahensya. Nagbitiw na si National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago ngayong Biyernes, Agosto 15 matapos umano'y maranasang siraan ng ilang may masasamang interes sa kanyang posisyon. Sa kanyang liham kay Pangulong Marcos Jr., sinabi ni Santiago, ang mga detractor at may masasamang interes sa aking posisyon ay patuloy na gumagawa ng hakbang para dungisan ang aking reputasyon sa aking isipan kapag paulit-ulit inuulit-ulit ang kasinungalingan para bang magmumukhang totoo. Detractors and those who have sinister interest in my position insistently makes move to blemish my reputation. To my mind, lies, if repeated over time, will give a semblance of truth. Giit niya, hindi ko papayagan ang tila orchestrated na galaw para sirain ang reputasyon kong iningatan sa loob ng maraming taon. I cannot allow this seemingly orchestrated move to blacken my reputation which I molded through the years. Hiningi ni Santiago na maging epektibo ang kanyang pagbibitiw pagkapwesto ng kapalit upang hindi maantala ang operasyon ng ahensya. Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang magaling na abogado na si Attorney Topacio na tila madismaya matapos lumabas ang kumpirmadong balita na ito. Ikinalungkot ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Cassandra Leong at dating kongresista na si Arnolfo Teves Jr. ang biglaang pagbibitiw ni Jaime Santiago bilang Director ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Topacio, si Santiago na dating hukom sa Regional Trial Court ay kilala sa kanyang malinis na reputasyon at mataas na pamantayan sa paglilingkod sa publiko. Aniya, bilang NBI Director, ipinakita ni Santiago ang malasakit, makataong pagtrato at paggalang sa karapatang pantao kabilang nasa kanyang mga kliyente. Tinawag pa ni Topacio si Santiago na isa sa ilang natitirang bituin sa administrasyon at inihalin tulad naman ang pagbibitiw nito sa isang lumulubog na barko na ani sumasalamin sa kasalukuyang pamamahala. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Topacio kay Santiago para sa kanyang serbisyo at hiniling ang mabuting kalusugan at mahabang buhay para sa dating NBI Director.
Samantala, narito ang full video reaction ni Ka Eric Celis at Madarahig na umani ng samut-saring komento at reaksyon sa mundo ng social media. Panoorin ang full video. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardin sa Samayin Butong Banateros Vloggers. Bang bang! Yon, napakainit na pag-uusapan natin. Nakita nyo, napanood nyo yung preview. Naku po, si unang-unang yung ating preview, si Boss Banat Bay. Nadamay. Naku, ayoko rin mag-comment dyan mga babayan. Kayo na rin mag-analyze sa video na to kasi boss namin yan. Pero syempre, kayang-kaya lusutan ng boss namin yan, Boss Banat Bay. So ganito mga babayan, ito si NBI Director Santiago. No, tama lang, alam nyo naman, dati medyo asar tayo dyan, pero ngayon parang tayo na bumabaliktad dahil nakita natin na ayos naman tong tao na to. Susuportahan ito, tatakbo to sa susunod na mga takbuhan. Malay nyo, di ba, baka umayon ng panahon sa kanya. Ito na nga, sa balitan itong mga kababayan ay nagretiro na lang itong si NBI Director Santiago dahil sa paninira, no? Marami na kasing gustong umagaw ng kanyang pwesto. O ayan, pinagbigyan kayo, umalis na siya. O sige, sumunod na kayo. Kamkamin nyo na raw yung kanyang pwesto kaysa naman ay madungisan pa yung kanyang reputasyon o yung kanyang kaluluwa. Kaluluwa ba naman talaga, boy? Para syempre magre-retiro na naman din siya. Kung ipipilit niya pa rin yung kanyang posisyon, sinisiraan na nga siya, di mag-retard na lang, magretiro na lang ng mas maaga. Pinagtutulungan syempre ganun talaga. Tulad ni Tatang Digong, di ba? Kahit ganon siya kalakas dati at ganon siya kapangyarihan, darating at darating ang araw ay pagtutulungan ka. Parang sa pinikula lang yan mga kababayan, di ba? Yung sa pinikula nga, yung mga bida, di ba, pinagtutulungan. Ganun na rin sa totoong buhay. Nangyari ba sa'yo yan, Marge, no? Pinagtulungan ka ng kumare mo? O ikaw, kumpare, subscribers, dumating na rin ba sa panahon mo or sa experience mo na pinagtulungan ka ng iyong mga kalaban or yung mga kaibigan o pinag-inggitan ka? Di ba lahat naman sa atin, dumarating yan, sa akin dumating din yan. Comment ka nga dyan, Marge. Shoutout sa mga kumare ko dyan. Meron ba kayong panahon na nangyari sa buhay niyo na pinagtulungan na rin kayo, na inggit sa inyo, umutang sa inyo, tapos hindi kayo biniharan? Paktay na. At syempre mga babayan, sa video na to mapapanood natin yung talagang samot-saring mga stress. Pero syempre sa panonood natin ng mga ganito mga balita about sa politics at syempre dapat makialam tayo dito at malalaman natin yung mga nangyayari sa loob at sa labas ng politics world. Yun na, ito na yung ating nagustuhan ng mga pinapanood about sa politics, di ba kumare, no? Pero syempre doon pa rin tayo papanig sa tama, di ba? Ipagtanggol din natin yung mga tama na nagtatrabaho. Tulad niyan, si Director, dapat nung suportahan dahil kita naman din talaga yung kanyang totoong pagkatao. Bayaan mo na yan, Director. Tama na lang, magretiro ka na lang, susunod na lang at kayang-kaya mo pa at malakas ka pa, takbo ka rin ng senador, susunod, di ba? At syempre ito, bago tayo huling bago matapos tong ating reaction at magpapanood tayo ng full video dito kay Ka Eric and then kay Coach Oli. Panoorin nyo about dito sa nadadawit itong pangalan ni Banat Bay. Alam nyo naman, itong boss namin at ang Banateros Brothers, no? Talaga namang pumupukpok talaga yan ng mga itlog ng mga kalaban. Tayo, Banateros Vloggers lang tayo. Konting lang tayo, banat lang tayo kasi mga nasa lang kami. Naku, may tumatawag pa. Sorry, may tumatawag. Hindi ko napatay yung internet. So, yan, no? Hindi ko nakakatya na. Syempre, tayo naman mga Banateros Vloggers, lang naman tayo? Smooth criminal. Diba? Ganito mga babayan. Shoutout muna natin yung mga kumare natin na mahilig na mag-like dyan. At dyan, nakita nyo, napanood nyo naman yung preview. Napakaganda nito mga babayan. Hanggang sa dulo panoorin mo. Dapat mo itong malaman. At kung nagustuhan mo itong video na to,
mga kumare kong mapupula ang lips at magaganda, mas maganda pa kay Risa Puntiveros Virus. Shoutout sa inyo dyan. At ay paki-subscribe na rin itong channel na to at ang buong mga Banateros Brothers, no? At ay support nyo po yan. So nag-upload tayo ng tuwing alas 10 a.m. at 6 p.m. ng hapon. Okay, kaya relax kaya pagka nalilate ako, konting diferensya lang mga babayan. Lagi mong kalkalin yung ating YouTube channel at lagi tayong may upload. Okay, so ganito mga babayan, play ko na to. Baka sabihin na naman ni Kumare, ang dal ko na naman, ha? Alright, so shout out po, play mo na yung boy. Let's go. Integridad ng taong ito ay mataas. Siya ang dumipensa kay Marcos doon sa Pulboronic video. Siya ang dumipensa kay First Lady tungkol sa kaso sa Amerika. Siya ang nag-imbestiga sa mga kaso kay Vice President. Patas ito, may integridad ito. At itong tao na to started as a police officer, a member of the SWAT of Manila's finest. Naging abogado, naging prosecutor, naging judge, naging NBI director. Tapos ngayon, nag-resign. Bakit? Ini-entertain kasi ng mga taong nakapalibot kay Marcos, ang mga intriga at kung ano-anong istorya ang ginagawa at tinatanggap nila para makapagpalit ng tao, para yung tao nila ang maupo sa mga posisyon na gusto nila. At nararamdaman nito na binabaterya siya. Natural lang yan. Kaysa naman masira yung kanyang reputasyon sa mga gawa-gawang kwento, di mag-resign na lang siya. One good man down. And this is an example kung bakit mahina ang Pangulo, bakit hindi niya kayang panguluhan ang Pilipinas, tapos magyayabang madradrag tayo sa gera ng Taiwan at China. Sus! Mariosip, paharayo. Wag, Mr. President. Sayang ang korap. Binabanggit po ni NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, na paulit-ulit daw siyang binibiktima at inaatake ng paninirang puri o kaya pag-iintriga laban sa kanya. Which, at the basic na mga indicator, ito po ay nagpapakita na may nagaganap na power play o maniobrahan. Either yan ay sa loob mismo ng NBI o mas mataas pa na posible po ay ang Department of Justice. No? Kagaya din po ngayon ng inaangal ng maraming mga police officers, mga senior police officers, including na itong si General Diwata Torre, posible, hindi niya lang sinasabi sa media, ang direktang pagtapak, Beck Dayot, from Hong Kong, ni Secretary John Vic Rimulya. Dito kasi naman pagdating sa PNP, ang supervisory direct agency dyan ay ang DILG, Department of Interior and Local Government. Pagdating sa Armed Forces of the Philippines, DND, Department of National Defense. Regan Tugahan from North Cotabato, Aliosan. Okay, God bless you and your family. Thank you, Regan. And Alex Taguran and Nor Ligan from Australia. So malinaw po mga kababayan na may power play. No, gaya din po ngayon na parang hindi na binibigyan po ng tinatawag na leeway of autonomous authority. Bagamat hindi naman yan absolute autonomous, pero hindi mo po pinapakialaman ng direkta ang internal na mga disposition ng mga officers at organizational operations ng PNP, bagamat supervised po yan ng DILG. Mukhang may ganito rin po na nararanasan ang National Bureau of Investigation tungkol sa kung bakit inihayag ni retired judge at ngayon ay NBI Director Jaime Santiago ng dahilan ng kanyang pagsumite ng resignation letter niya kay Pangulong Marcos Jr. ay ang mga intriga at paninira laban po sa kanyang pagkatao, Maris Dacome and Nenita Vivas Tapia. Okay, so malinaw mga kababayan na ito po ay kalakaran na sa loob ng gobyerno ni Marcos. Yung intrigahan, yung demolition job, yung gapangan, DAF, Seriola, na mayagpag ng mga demonyo sa administrasyon. Time will end for them. God is watching. Di nahayaan ang patuloy nilang lukuhin. Ayos.
Ninita Vivas from the province of Batangas. Okay. Natividad from Taguig. Ayon. And Pinero Alia Dante from Pampanga. So, ano kaya ang mga intriga at paninira in the context of inevitable power play? Ito ba ay sa pagitan mismo ni DOJ Secretary Boyeng Remulla at ni NBI Director Jaime Santiago, o within NBI only? Pero sinasabi niya kasi paulit-ulit daw na pag-atake at pagsira sa kanya. Most likely po, baka may mga gustong imanok at ilagay dyan. Si Boyeng Remulla, dahil hindi niya nakokontrol ng direkta at mahirap niyang diktahan o imaniobra ang NBI Director na itinilaga ni Marcos. No? Ito pong si, kailan kaya susunod si Teodoro? Jojo Sorita Abalia. So malinaw mga kababayan na ang tatak po, ang pattern at patent ng administrasyon ni Marcos, intrigahan at gapangan sapagkat hindi niya po nakukumpasan ng tama at nabibigyan ng matuwid at matatag na direksyon ang pamumuno sa pamahalaan. No? Yan ang binabanggit ni former President Duterte, weak leader. Kapag weak ang leader, ang korupsyon ay malaganap. Kapag weak, walang yagpols ang leader, ang intrigahan at gapangan sa mga tauhan at mga naglilingkod sa gobyerno niya, pati po ang mga na-appoint niya sa kanyang gabinete, ay talagang tuloy-tuloy na nagbabanggaan po ang mga banggaan ng interes na ito. Okay? At ito din po ang nakikita ngayon na nagkakaroon ng pagbubuo ng sentimiento ng diskontento sa hanay po ng mga senior police officers dahil sa sobrang pakialamero ng mga ginagawa na hakbang naman ni John Vic Remulla, kapatid naman ito ni Boyeng Remulla, pagdating po sa mga usapin ng pag-supervise o pagpapaandar ng Philippine National Police. Ayon. Kasi ang problema nito magkapatid, mga politiko po ito eh. Kaya nga dapat hindi na nag-apply sana kung may delikadesa man lang na natitira kahit 1 pulgada lang, no? 1 inch of a delikadesa sa pagkatao ni Boyeng Remulla, hindi pa siya kontento sa poderoso na poder niya na wala namang kabutihang na idudulot sa mamamayan. Ang pagka-DOJ secretary niya, nag-apply pa bilang ombudsman. My goodness. Alam naman po natin na ang ombudsman ay napakahalaga po ang papel niyan. Bagamat the appointing authority is the president, but the ombudsman must be detached with any semblance of connection or related interest to the appointing authority who is the president. So, kung si Boyeng Remulla at mga politiko po, ang ilalagay mo dyan ay tabla-tablahan na po yan. Ibig sabihin po, ay poprotektahan niya ang mga political interest. Kaya, ito pong pagkakaroon ng declaration in public na inamin na ni NBI Director Jaime Santiago, Kimora Dolores, and Juve Cabiles, na siya po ay nagbitiw na sa kanyang pagiging NBI Director subject upon immediate designation or appointment of a replacement for him, ay nagpapakita po na hindi maganda ang posibilidad na nagaganap sa pagitan nila at ng DOJ. Kasi kung sa loob lang ng NBI na opisina, kaya-kaya niyang i-address yun dahil siya ang head of office. Pero binabanggit niya, hindi na niya matyagaan pa o hindi na niya maatim na patuloy siyang wasakin at sirain to the point na paulit-ulit na binabagsak at sinasabotahe ang kanyang pamumuno sa NBI. To that effect, ganun po ang kanyang ipinahayag, mga kababayan. Ito, pag-usapan po natin si Banat Bay. Sinampal yung NBI Director. Sinoplak niya yung NBI Director. Pag-usapan natin. Magandang araw mga kababayan. Oy, sana all. Nandiyan dyan, sana all. Gusto ko lamang po magkomento kay NBI Director Santiago. Alam nyo, Mr. Director, I have high respect for you kasi sabi ng aking tatay na abogado at kanyang mga kaibigan na abogado, kayo daw po ay patas. Kayo daw po ay talagang kagalang-galang na dating hukom. Ngayon, nakita ko yung inyong video at sinabi ninyo at binanggit ninyo aking pangalan at sinabi ninyong nagpakalat ako ng fake news about your resignation. Nako, Banat Bay, fake news ka ba, Banat Bay? Tingnan natin sinong fake news, si Banat Bay o si NBI Director? Sir, Director, bossing. Hindi pa po ako nagko-comment pagdating ho sa resignation ninyo.
na fake news po ata kayo. Iba pong page ata yon, pero pangalan ko ang ginagamit. Hindi pa po ako nagko-comment tungkol sa resignation ninyo. Karuhin ko lamang po. Dahil nagbabakasyon po ako sa Barcelona at ngayon naman po sa Paris. Naku, sarap naman. Oh, kasi naka-season break kami ngayon sa SMNI. Oh, buti pa sila nakabakasyon. Ako lagi lang ako sa bahay, nasusunog na yung puwet ko rito sa bahay. Oo. Nag-uulan din dito, tsaka medyo tayo homebody talaga tayo. Kaya hindi pa po ako nagko-concentrate dito sa politika sa Pilipinas. Sana po ay makarating sa inyo itong video na ito. Maraming salamat po, sir, and God bless. Good luck po sa inyong susunod na karir. Pagtingnan natin kung ano ba yung sinabing fake news, di umano, nitong si NBI Director. Ito yan, ito. Panoorin po natin. Kahit saang gubat, may ahas. Kahit saan yan. Ngayon kung ano-anong Sinong ahas? Si Banat Bay o yung mga politiko, yung mga kasama mo sa NBI? Tanong lang naman, nagtatanong lang nagsasabi nila na mga kasama, malinaw yung aking resignation. Ayan, nakaharap sa inyo at siguro kayo nakabasa na. Wala akong sinasabi against the NBI. Mahal ko pa rin kayo. Nalulungkot lang ako that I have to lumabas dahil sa kagagawa ng iilan. Isa-isang pinasinungalingan ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang mga paratang sa kanya. Ayon sa direktor, ayaw niyang maapektuhan ng paninira ang kaniyang reputasyon kaya humantong na siya sa pagsusumite ng irrevocable resignation nitong Biyernes. Kung ang daming bumubulong, ay yung lies pagka repeatedly said, nagiging totoo. Ano ba? Yun ang iniiwasan ko. Ano bang paulit-ulit na sinasabi sa'yo? Ayokong masira ang pangalan ko, ayokong masira sa ating Pangulo. Kung marami ang nalulungkot sa kanyang pag-alis, pero may ilan anya sa loob mismo ng ahensya ang hindi natutuwa sa kanya. Mayroon traiduran. Sa kanila galing may traiduran sa loob. Hindi nitong itinanggi na mayroon siyang kolektor ng suhol. Hamon niya sa mga tauhan ng NBI, ibunyag kung may inuutusan siyang sinuman para mangolekta ng pera. Yung pinagpipilitan, si Paul Tangkad ay kolektor ko. Mga kasama, uulitin ko. Andiyan ang members ng media. Titingin ako sa inyo eye to eye. Tumayo ngayon ang inuobliga ko na magkaroon ako ng lingguhan, monthly. Tumayo ngayon, parang awa nyo na. Kung meron akong inuutusan sa inyo na magbigay sa akin ng pera. Aniya maraming nangyaring irregularidad sa mga operasyon ang hindi na niya isinapubliko. Ngunit pinaimbestigahan niya ang mga sangkot sa katiwalian. Pero, dito na lang sa atin sana. Kaya lang, ayun, nag-capitalize dun yung mga naninira sa akin. Yun ang pinapaabot dun, merong ganon. May issue daw sa loob. Okay? May problema sa loob. Ang sabi nito si director, tama ako sang-ayon ako sa kanya. Dapat sa loob lang. Kaya lang kasi lumalabas. So nagkakaroon ng issue. Okay? Ako kinakwento ko lang yung nangyayari. No? Wala naman tayong alam diyan Pero eto para sa lahat. Dapat kasi kung may problema within, doon lang sa loob. Wag nang ilabas sa... Kaya ako, pag kami mga nag-aaway, kunwari, away pamilya, sa loob lang, ayusin. Sa grupo, within the group, away sa grupo, ayusin. Diba? Huwag nyo na isumbong kay Facebook. Kakalat nyo pa rito, kakalat nyo pa doon. Ganun din, kung may away sa DDS, dito na sa luwag na Diba? Halimbawa, may away kayo sa pamilya. Kailangan nyo pa bang
Baka teka muna, baka ma-misinterpret ako, no? Baka sabihin may away kami sa pamilya. Wala po. We will love each other. Kumuha si ganito na 50 mil, kumuha si ganito ng 20 mil. Hindi ako nagre-report sa kanila, pero kinakastigo ko dito. Pinapaimbestigahan ko sa iyad. Mayroon naman umanong iba na pilit iniuugnay ang kanyang resignation sa ibang issue, gaya ng vlogger na nilagyan ng kulay politika ang kanyang pagbibitiw. Bilang panghuling hiling sa NBI, nais niya itong paimbestigahan. Ayan, mahirap ipagtanggol ang administrasyon na ito. Madadamay ka sa kapabayaan nila. Mariusip, wala akong, he's putting words on my mouth. Wala akong sinasabing ganyan. At pinapaimbestigahan ko nga, makuha itong Banat Bay na ito. Nako, patay si Banat Bay. Ngayon, so may sinasabi si NBI director, may sinasabi si Banat Bay, no? Baka madadamay siya, no, patungkol dito. But anyway, ayoko magbigay ng komentaryo patungkol dyan dahil siyempre kapatid natin si Banat Bay. So baka sabihin magiging bias tayo, no. So baka sabihin kinakampihan natin si Banat Bay, no. Dahil sabi ni Banat Bay wala siyang sinabi. Okay? At nasa ibang bansa siya. Etong si NBI director baka nabulungan ng kung ano. Hindi natin alam, baka naman totoo yung sinasabi ni NBI director at nagpe-fake news si Banat Bay. Hindi, it's not for me to tell you kung sino nagsasabi dahil again, kapatid ko nga si Banat Bay. Isa lang masasabi ko diyan. Definitely may nagsisinungaling. Kasi magkaiba sila na sinasabi. Ngayon, baka naman na misinterpret lang. Posible din. Pero may nagkamali. Na misinterpret o may nagsisinungaling. Gayon pa man, kung sinong nagkamali, hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki kung mag-a-apologize. Ha? So mag-sorry na lang. Hindi ko kayo inuutusan, ha. Sino man sa kanila, hindi ko inuutusan mag-apologize. Suggestion lang po yun. Kung ayaw nyong sundin, hindi ko po kayo pinipilit. Matatanda na kayo. Alam nyo na ang tama at mali. Bahala kayo. And throw him all the books. Ano na yung sobra na. Yan ang mga isang reason bakit ako ayaw na. Sinabi ko raw, well, something like the NBI is run by mafia. Sus Mariusip, wala ako sinasabing... Sinabi yan ni Banat Bay? Tingnan natin. Madedevelop pa naman itong story na to kung malalaman natin in the future kung anong totoo. Pero kung magre-resign ka dahil sa sinabi ni Banat Bay, pero medyo ano naman ata yun. Medyo... Anyway, bahala na kayo. Alam nyo na yung dapat nyong gawin. Ganyan. Alam nyo mga kasama, hindi ako kiss and tell. Noy! At yung mga magagandang pinagsamahan natin, tinetreasure ko yan. Sir, yan naman ang gusto ko sa'yo. Nagustuhan ko yung sinabi ni Sir. Tama yon. Pakinggan nyo yun, mga kalalakihan. Hindi siya kiss and tell. Ako rin, hindi. Hindi ako. Never, ever naging kiss. Ba't napunta sa... Hindi kasi gano'n naman dapat. Alam mo na naano ako sa mga lalaki na ipinagmamalaki nila yung, alam nyo yan, pare? Nagalaw ko yan. Wala, napunta lang tayo. Binanggit ni Sir kiss and tell. Diba? Nakakadagdagan ba ng kalalakihan yung ikinwento mo yung yung posisyon ninyo nung partner mo? Ang bira, mayos-ayos kayong mga kalalakihan ganyan, ha? Hindi lang kalalakihan, pati kababaihan. Pero medyo bibihira naman atang gumagawa ng kababaeng ganun. Medyo pangit yun. Karamihan lalaki. Sila yung di ba? Wag ganon. Ha? Kasi akala mo pag nagkukwento ka dahil patungkol sa ibang babae,
Ito na ano ko to, nagalaw ko to, ito nagalaw ko. Akala mo nabibilib sa yung mga lalaki? Hindi. Bakit? Mukha kang insecure. Kailangan mong patunayan yung pagkalalaki mo dahil sa dami mong nagalaw. Diba? Sa katunayan, ang totoong totoong lalaki, itinatago pa. Itinatago pa nga nila yung mga nagalaw nila. Hindi ko po binibigyan ng hindi ko po kayo sinasabihan na kinukonsinti ko po yung pambababae. Oo, yun. Pasko na yun, isa yun sa mga pagkakamali ko, no. Ang punto ko lang, kahit yung gano'n, hindi po tayo nagkukwento, dapat hindi natin kinakwento yon dahil hindi karagdagan sa lalaki. Pagkalalaki yung nagkukwento kayo ng mga nagalaw ninyo. Sign of insecurities yun. Totoo yan. Pasok. Sige, tuloy. Gandang pinagsamahan natin, tinetreasure ko yan. Ayon kay Director Santiago, hanggat walang napipili si PBBM na kapalit niya sa pwesto, ay mananatili pa rin naman siya sa NBI bilang respeto sa tiwala sa kanya ng Pangulo. Palagay mo na rin kaya si dyan. Siya ng secretary, siya pang NBI director. Si Boying. Kasi si Boying gusto rin maging ombudsman. Nakalain mo yun. Ombudsman politiko. Ang dami mong kamag-anak na politiko, tapos mag-o-ombudsman ka. Ano mang nangyayari dito kay Boying? Ilagay mo na rin siya dyan. Marcos, siya na lahat. Siya na PNP chief. Then, out of respeto sa ating Pangulo, na siya ang pumili sa akin dito. No, inilagay niya ako dito, nag-apply ako, inilagay niya ako dito, nagtiwala siya sa akin. Hindi ko tatalikuran bigla-bigla na lang. Kaya, ang sabi ko, my irrevocable resignation shall take effect immediately upon appointment of my kapalit. Mananatili ring buo ang kanyang tiwala sa Type ko yung jacket mo. NBI director. Arbor ko na lang pag wala ka na diyan. Kasalukuyang administrasyon. Lilinawin ko to, andyan ang media, lilinawin ko to. Hindi ako umalis dahil sa ayaw ko na sa administration. I salute the President. Yun. I salute SOJ. Salute leaders. Wala po sila sa atin. Sa akin, wala silang inutos na illegal na gawin natin. Free hand ako. Nakita nyo, nakakapagtapon ako. Free hand ako. Tapong ko to, ilipat ko to, free hand ako. Kanina, naging emosyonal ang ilang kawani ng NBI sa kanyang tila pamamaalam kung saan sinabi ni Santiago na posibleng ito na ang kanyang huling flag raising ceremony sa ahensya. Plano naman ng dating hukom at ngayong NBI director na magbalik sa pribadong buhay at pagtuunan ng pansin ang pagsasaka sa kanyang pag-alis sa ahensya. Pero alam mo, maayos daw tong NBI director na ito. So, kung saan ka man pupunta, God bless you, sir. At nawa ay ipagpatuloy mo ang iyong magandang gawain. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.